Mabiyayang umaga po sa ating lahat. So, maganda po ang sikat ng araw. Araw ng pangangaluluwa. Hindi yung pangangaluluwa ng Halloween. Araw ng, pagdadala ng kaluluwa kay Kristo. Ayan. Araw-araw pangangaluluwa. So, good morning po sa ating lahat. I would like to tackle something sa ating mga Kristiyano sa umaga pong ito. Do you have your Bibles with you? If you have, open it with me sa Bibliang Tagalog. So, ang tawag dito, Pilipos, Kabanata 4, mga talatang 4 hanggang 9. Pilipos, Kabanata 4, mga talatang 4 hanggang 9. Okay? Gaganyan ko po yung telepono para makita nyo. Ganyan. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapangyarihan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang Panginoong Hesukristo na Diyos ng mga Diyos ang mapuri sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah! So it's very clear, dito po sa taas pa lang, magalak kayong lagi sa Panginoon. Ang Kristiyano laging may espiritu dapat ng kagalakan. Okay? Maski inuubo, ginagalak pa rin. Istorbo na itong ubong to, napepesta na ako rito. Pero magalak pa rin, di ba? So, yes, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Alam nyo, this past week, yung mga pinoproblema namin sa transaction namin, hindi ko na po pinoblema. Nag-let go na kami. Kung mangyayari, Lord, na makatransact kami, so be it. Kung hindi, mas maganda ang balak ninyo. Ganun na. Kaya payapa po kami ngayong week na ito. O sabi pa dito, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. So itong verse na ipadama sa lahat. Pag sinabing lahat, hindi lang believers ang magiging mabuti ka sa kanila. Maging mabuti tayo sa lahat ng tao. Maging mabuti tayo dahil ito po ay resulta ng salvation na tinanggap natin kay Kristo. Hindi para maligtas ka, kundi dahil ligtas ka na. Tapos sabi pa dito, malapit nang dumating ang Panginoon. Uy! Again, sabi niya rito, malapit nang dumating ang Panginoon. Diba? Wow! Kung malapit nang dumating ang Panginoon nung panahon pa lang na sinulat ang Pilipos, mas malapit na ngayon. Susunod, ito po talaga grabe itong verse nito. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ako, naniniwala ko sa claiming Lord, ganito ang declaration ko kako. Dahil namatay ka sa krus, lahat ng kailangan ko provided mo na. Hindi ako mag-i-stress, hindi ako magne-nervyos. Magtitiwala lang ako sa iyo. Okay? Ilang beses kaming pinapupunta roon na sa transaction namin. Hindi na po ako pumunta, sabi ko kayo na lang, ako'y pagod na. Pagod na ako. Gusto kong mag-relax. Gusto kong mag-focus kay Jesus. Kako, si Jesus muna bago yan. Kagabi may magandang resultang nangyari. May tumawag. Mukhang matutuloy po kami. When you focus on Jesus alone, may magandang mangyayari. Dahil yung focus mo wala na sa mundo, kundi nasa anak na ng Diyos na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Magulo po itong transaction na to. Marami na nag-aaway, hindi na po maganda. Umuwi ako rito tanghali, stress ako.
Sabi ko, Lord, ayaw ko na po ng ganito. Hindi maganda. May taasan ng boses and all that. Ay, medyo, tinawag tayo para maging kalmado. Hindi para maging, sabagay, hindi po maiwasan minsan. Tumataas din ang boses ko kapag siyempre, nilakad namin lahat ng papeles, mga ganyan. And then, may mga kapalpakan na lumilitaw. Nakaka-bad trip, sa totoo lang. Hindi po ako plastic na tao. O, ito pang maganda sa 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Cliname ko na. Kaya maganda yung nangyayari po ngayon. O, tingnan niyo itong susunod. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Tandaan nyo ang kapayapaan at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung kapayapaan ng Lord ang mag-iingat sa atin. Kaya sabi nga ni Jesus, nung natatakot yung mga alagad niya, di ba alam nila patay na si Jesus, nilibing na sa libingan. Kaya takot sa mga Hudyo yung mga disciples. Kaya nagpinid sila ng pinto. Ibig sabihin po na nagpinid, nag-lock sila. Malamang nag-double lock pa sila ng pinto doon sa upper room na tinatawag. And then ang Panginoon all of a sudden nag-appear sa kanila. Peace be with you. My peace I live with you. Not as the world gives, but my peace I live with you. Yan ang ibig sabihin nun. Taglay mo ba ang kapayapaan ng Panginoon? Make sure na yan ang taglay mo. Dahil yung peace ng mundo, tulad nung nangyaring peace treaty noong October 13, agad-agad, di ba? Nangyari na naman pong, hindi naman po natuloy yung kapayapaan. Bagkos, lalo pong gugulo. Sapagkat sa mundo, pag sinabi nilang kapayapaan, sabi nga ni Apostol Pablo, susunod ang distraction. Pero ang totoong kapayapaan na kay Kristo, kapayapaan pong talaga. Kasi kung ano man yung mga troubles mo, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, the Lord Jesus Himself will fix that. Fix na po yan. Abangan mo na lang ang manifestation. Okay? Ayan, no? O, ito maganda. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip. Oh, I love this verse. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ayan, no? Ayan pala ang dapat na isipin natin. Karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Mga bagay na totoo. Alam niyo itong mga huling panahon, marami akong kilalang mga kabataan na parang nabubuhay na po sa deception, nabubuhay na po sa fantasy. Diba? Yung mga pinapalabas sa television, feeling nila doon sa halimbawa, feeling nila feeling nila engkanto sila, feeling nila Cinderella sila, gano'n. Hindi po totoo yan. Wala pong ganyan sa Bible. Maging mabuti tayo. Yung iba nag-i-imagine na ang kasalamuhan nila mayayaman. No. Yung mga nakakasalamuha mong tao sa araw-araw, gaano man yang kasimple, yan ang totoo sa'yo. Kaya tanggapin mo yan. Sa tingin ng ibang mayayaman siguro, maliit lang mga taong nakakasalamuha mo. Ano ngayon? Yan ka eh. Yan ang totoo mo. Magpakatotoo ka. Huwag ka magpapanggap. Kasi tignan mo, sabi niya, mga bagay na kapuri-puri at mga bagay na totoo. Yan po yung mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Okay? Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kaya naalala ko, ang dami ko na po naging pastor. Itatalangin niyo ako, ilan po naging pastor ko? Teka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 po ang naging pastor ko. Pero yung ilan doon hindi maganda yung experience ko. 8 po sila. Pero ibig sabihin palipat-lipat ako ng, of course, kung nagsawa ako, iba naman, para try and try, di ba? Pero marami akong kaibigan na pastor, ha? Pero marami ako naging pastor. Pinagmamalaki ko yan. Unique ako. I am unique. Hindi ako doon lang nakatanim sa isang ano lang. Magiging bonsai ako pag ganun. Kailangan madami kang pastor na na-under ka sa maraming pastor para masaya ang buhay. Ay, mali! Teka, may Koreano pa ako naging pastor. So, teka, mga nasa 11 po. Opo. Yes, dami ano? Pero ganun pa man alam nyo, pinagpapasalamat ko yun. Yung mga natutunan ko sa kanila, isinasabuhay ko. At isineshare ko ngayon sa mga videos at vlog dito. God bless.